Sa Araling 4, ating tatalakayin ang manual. Ano nga ba ang kahulugan ng manual? Ang manual na sulatin o tinatawag ding user manual or user guide ay mga nakasulat na gabay o referensyang material na ginagamit sa iba't ibang bagay. Ilan sa mga halimbawa nito ay sa trabaho, sa produkto tulad ng cellphone, appliances tulad ng washing machine at serbisyo. Sa araling ito, atin ding tatalakayin ang iba't ibang uri ng manual. Una, pagbuo ng manual o assembly manual. Pangalawa, manual para sa mga gumagamit or user manual. At ang pangatlo, manual serbisyo o service manual. Ano nga ba ang pagbuo ng manual or assembly manual? Ito ay para sa pagbuo ng isang gamit. Halimbawa, kung kayo ay bumili ng isang produkto online tulad ng Shopee, bilang mamimili, ito ay papadeliver sa inyo aktual kung paano nyo ito binili. Gamit ang assembly manual, ito ay ating bubuuin ayon sa ating gusto at nakita. Ano naman ang manual para sa gumagamit o yung tinatawag nating user manual? Nakalagay dito kung paano gagamitin ang produkto at paano ito aalagaan. Ilan sa halimbawa nito ay kapag kayo ay bumibili ng cellphone. Gamit ang user manual, ito ang inyong nagiging gabay kung paano nyo gagamitin ang produkto upang hindi masira at kung paano nyo rin ito maaalagaan. Ikatlong uri ang manual serbisyo o yung tinatawag nating service manual. Nilalaman ang pag-aayos o troubleshooting o pagpapalit ng mga bahagi ng produkto. Isang halimbawa nito ay kung kayo ay magpapaayos ng sasakyan. Gamit ang service manual, ito ang inyong magiging gabay upang malaman kung anong parte ng sasakyan ang dapat nyong palitan. Mayroong mga balangkas ng manual. Una, pamagat, talaan ng nilalaman, pambungad, nilalaman, at appendix. Pamagat ng manual. Kinakailangan ng malinaw kung para saan ang manual. Talaan ng nilalaman. Dito nakalagay ng sunod-sunod at nasa maayos na paraan ang mga bahagi na makapagpapaliwanag kung ano-ano ang laman ng manual. Pambungad. Nakalagay dito kung ano ang nilalaman at para saan ang manual. Nilalaman. Dito nakalagay ang pagpapaliwanag, mga gabay o pamamaraan. At ang panghuli ay appendix. Narito ang mga dokumentong may kaugnayan sa kabuuang nilalaman ng manual. Narito ang mga katangian ng manual. Una, mga simpleng salita ang gamitin sa sulatin. Kung mayroong technical na salita ang nakapaloob sa manual, ay maaaring ipaliwanag ang kahulugan upang kompleto, tiyak at mas lalong maunawaan ng mga mambabasa at gagamit ang manual. Pangalawa, sistematiko ang pagkakaayos ng mga nilalaman. Mas higit na makakatulong sa gumagamit ng manual kung ang kanilang gagamitin na manual ay sistematiko o magkakasunod ang mga impormasyon at panuto. Pangatlo, ang paggamit ng mga larawan na angkop sa tinutukoy nito. Mas makatutulong sa gumagamit ng manual ang paggamit ng larawan sapagkat nakafocus sila sa larawan kaysa sa teksto o impormasyon na nakasulat sa isang manual. At ang panghuli, maikling pangungusap ang ginagamit pero nandoon ang punto o ang gustong sabihin. Hindi makatutulong ang paggamit ng paligoy-ligoy o mabulaklak na salita. Mas maganda kung direkta ang impormasyon na isusulat sa isang manual.